sa mga kaganapan sa ating bansa at maging sa buong mundo, magulong politika, mahinang ekonomiya, walang katiyakan na may magbabago, marahil yan ang mga problema sa kaisipan ng marami sa ating mga kababayan at maging ng mga Kristiyano. Kasama na tayo roon dahil hangad natin ang maayos na pamumuhay at meron tayong ganong kaisipan na ano nang mangyayari sa gitna ng mga kaganapang ating nararanasan o maging pinagdaraanan. Kaya naroon ang marahil takot, pangamba, naroon yung pag-aalala. At minsan ang iba ay nagagapos sa ganong mga kaisipan at tila nanghihinaan ng kalooban. Ganito marahil ang iniisip ng Israel sa kanilang pagkakasala. Dahil sa ating tinutunghayang mga talata mula sa Exodo, naroon ang sitwasyon ng Israel sa kanilang pagkahulog sa pagkasala. Ngunit, hindi natinag si Moises. Si Moises na nangunguna sa bayan ng Israel o itinalaga ng Panginoon bilang tagapanguna ng Israel sa panahong iyon ay hindi natinag. Umapila siya sa Diyos, sa biyaya ng Diyos upang itaguyod ang Israel mula sa kanilang pagkahulog at sa kanilang patuloy na paglakad bilang bayan patungo sa lupang pangako ng Diyos. At yan ang ating tutunghayan sa huling bahagi ng ating serye sa buwang ito na pinamagatan kong ang Diyos na sumasama sa mga makasalanan. At marahil yan ang ating pakiramdam o kung iisipin natin ang paglakbay ng Israel sa puntong ito ng sa kanilang bayan mula sa Ehipto ay marahil may kahawig sa paglalakbay ng mga mananampalataya dahil sa kabila ng ating pagkakasala o bilang mga makasalanan patuloy ay ang Diyos ay sumasama sa atin. Kaya anyayahan kong tingnan natin ang ating teksto sa umagang ito sa Exodo 34, Exodus 34 verses 8 and 9. Subalit babasahin po natin. Mag-uumpisa tayong magbasa sa talata 5 hanggang talata 9. Exodus 34 verses 5 to 9. Ganito ang sinasabi ng salita ng Diyos. Ang Panginoon ay bumaba sa ulap at tumayong kasama niya roon at ipinahayag ang pangalan ng Panginoon. Ang Panginoon ay nagdaan sa harapan niya at nagpahayag. Ang Panginoon, isang Diyos na puspos ng kahabagan at mapagpala, hindi magagalitin at saganas sa wagas na pag-ibig at katapatan, na nag-iingat ng wagas na pag-ibig para sa libo-libo, nagpapatawad ng kasamaan, ng pagsuway at ng kasalanan. Ngunit sa anumang paraan ay hindi itinuturing na walang sala ang may sala at dinadalaw ang kasamaan ng mga ama sa mga anak at sa mga anak ng mga anak hanggang sa ikatlo at ikaapat na salinlahi. Talata 8, nagmadali si Moises na itinungo ang kanyang ulo sa lupa at sumamba. Kanyang sinabi, kung ngayon nakatagpo ako ng biyaya sa inyong paningin, O Panginoon, ay ipahintulot nawa ng Panginoon. Idinadalangin ko sa inyo na humayo ka sa kalagitnaan namin, bagaman ang bayang ito ay matigas ang ulo, ipatawad mo ang aming kasamaan at mga kasalanan, at tanggapin mo kami bilang iyong mana. Yan po ang salita ng Panginoon para sa atin ngayong umaga. At tulad ng aking paulit-ulit na binabanggit, ang teksto ng ating mga binasang mga talata at pinagbubulayan ay nag-umpisa sa Kabanata 32, chapter 32, kung saan nagtaksil ang Israel sa pagsamba ng gintong guya. At karapat-dapat silang hatulan at iwanan ng Diyos, ngunit pagdating natin sa chapter 33, namagitan si Moises. Sa Diyos
ng biyaya ay pinanumbalik niya ang kanyang pabor at ipinangakong sasama siya sa kanyang bayan. Kaya ang unang mensahe natin ay tiningnan natin, pinamagatan nating biyayang nagaanyaya. It is grace that brings sinners near. Pagkatapos ay ipinahayag ng Panginoon ayon sa kanyang biyaya ang kanyang presensya sa kanyang bayan at sa pamamagitan ng pagbubukod nito. Kaya ang sinabi natin, ito ay isang biyayang nagbubukod or grace that sets apart God's people. Ngayon sa pagpapatuloy natin, tinignan natin yung talata 18 hanggang 22, humiling si Moises na napaka-kamanghamanghang hiling. Ang sinabi niya roon, ipakita mo ang iyong kaluwalhatian. Hindi tuwirang nakita ni Moises ang Diyos dahil walang maaaring tumingin o makita ang Diyos at mabubuhay. Biniyayaan siya ng Panginoon, ngunit makikita natin na ang biyayang tunay na nararanasan ay lumilikha ng pananabik sa Diyos. Hangad niyang makaniig ang Diyos. Kaya ang sinabi natin roon ay biyayang nagpapatuloy, grace awakens, nagpapahayag, grace awakens longing for God. Pagdating sa chapter 34, ito na yung panibagong o pagpapanibago ng tipan. Nabasa natin ang isa sa pinakadakilang pagpapahayag ng Diyos sa kanyang karakter sa buong kasulatan. Ito yung 34 verses 6 and 7. Hindi lang ipinahayag ng Diyos ang kanyang kapangyarihan at puot sa kasalanan, prinoklaman niya ang kanyang dakilang karakter. Ito ang naging daan para sa pagbabago ng mga mananampalataya. Kaya sinabi nating ito'y biyayang nagpapabanal. Grace changes people, God's people. At ngayon, sa kahulihan, sa pagpapatuloy, nagsusumamo si Moises para sa patuloy na presensya ng Diyos at hiniling sa Diyos na patawarin at kunin ang Israel bilang kanyang mana. Yun ang nakita natin sa verse 9. Ipinapakita ng teksto na ang pakikipagtipan sa pagitan ng Diyos at ng kanyang bayan o kanyang mga tao ay pinapanatili hindi sa katapatan ng tao, ngunit sa pamamagitan ng biyaya ng tipan ng Diyos. Kaya sinasabi nating ito'y biyayang nagpapatuloy. Grace sustains His people. At ganito ang mensahe na gusto kong dalhin sa atin sa umagang ito. Magtiwala ka sa Diyos na tapat na nagpapatuloy at tumatapos ng kanyang tipan sa kanyang bayan. Trust the covenant God who faithfully sustains and completes His people. Magtiwala ka sa Diyos na tapat na nagpapatuloy at tumatapos ng kanyang tipan sa kanyang bayan. Yan ang ating hayagang makikita sa mga talatang 8 at 9 na ating binasa. Pinatutuhanan ni Moises ang katapatan o ang katigasan ng ulo ng Israel. Hindi niya itinanggi na matigas ang ulo ng Israel. Makasalanan at hindi karapat-dapat, ngunit umapila si Moises hindi sa pagiging karapat-dapat ng Israel, kundi sa biyaya ng tipan ng Diyos. Kaya dito sa ating mga talata, 2 katotohanan ang ating maasahan para sa isang makasalanan o para sa isang anak ng Diyos dahil mapagbiyaya ang Diyos. Hindi lamang sa Israel, maging sa kanyang mga pinili. 2 bagay ang titingnan natin. Ang biyaya ng Diyos ay nagpapanatili sa kabila ng katigasan. God's grace sustains despite stubbornness. Pangalawa, ang biyaya ng Diyos ay nagtitiyak hanggang sa wakas. God's grace secures to the very end. Ito yung katotohanan na gusto kong tingnan natin, pagbulayan, at sana makuna natin ng mga katuruan at pagpapala sa ating patuloy na paglakad bilang mga anak ng Diyos, maging sa ating kapanahunan.
Tingnan natin ang una, ang biyaya ng Diyos ay nagpapanatili sa kabila ng katigasan. God's grace sustains despite stubbornness. Of course, stubbornness of God's people. Sa patuloy na pakikipag-usap ni Moises sa Panginoon, ang kanyang panalangin, basahin natin uli ay, O Panginoon, ay ipahintulot nawa ng Panginoon, idinadalangin ko sa inyo na humayo ka sa kalagitnaan namin, bagaman ang bayang ito ay matigas ang ulo. Hindi niya itinatanggi ang pagkamakasalanan ng Israel. Sa halip, umapila siya sa tipan ng awa sa kabila nito. At ito ay nagpapakita na ang tipan ay nagpapatuloy hindi dahil ang Israel ay tapat, kundi dahil ang Diyos ay mapagbiyaya. Walang ibang dahilan na magpapatuloy o sasamahan ang Israel sa kanilang paglalakbay patungo sa lupang pangako, kundi dahil mapagbiyaya ang Diyos maging sa puntong ito. Nagtuturo sa atin na ang biyaya at katapatan ng Diyos sa kanyang tipan ay higit na dakila kaysa kahinaan ng kanyang bayan. God's covenant grace and faithfulness is stronger than the weakness of His people. Kinubos ang Israel mula sa pagkaalipin sa Ehipto upang maging isang bayang nakahiwalay para sa Diyos at maging isang patotoo sa lahat ng mga bansa. Ngunit pagkatapos nilang napalaya, anong napansin natin? Anong nangyari sa kasaysayan ng bayang ito? Agad naghimagsik at tumalikod sa Diyos. Alam natin na sa simula't simula, nilikha ng Diyos ang tao upang lumakad kasama niya. Yan ang nangyari sa Eden, sa katauhan ni Adan at ni Eva. Ngunit namuhay sa kanyang presensya at nagalak sa kanya. Ngunit ang puso ng tao ay nilikhang manatili sa Diyos. Ngunit sa pagkahulog nila sa kasalanan, nakikita natin ang katigasan ng puso ng tao. At gaya ng Israel sa puntong ito, dahil sa gintong guya sa Exodo 32, ito ay larawan din ng bawat puso. Ang problema ng tao, or gaya ng Israel, tayo din ay madaling lumayo, makalimot at madaling maghanap ng ibang Diyos. Yun ang ginawa ng Israel at marahil, kung hindi mo man aaminin, marahil yan din marahil ang, kung titingnan mo ang iyong pamumuhay, ay ganun marahil ang iyong karanasan. Ang problema ng tao ay hindi lamang kahinaan, mas malalim ang problema. Matigas ang puso laban sa Diyos. Sa katunayan, patuloy ang pagrebelde, pagtanggi, at ayaw kilalanin ang tunay na Diyos. Gusto kong ipaliwanag sa iyo, marahil ganyan. Ganyan ang inyong katatayuan. Gusto mo ay ang isang Diyos ayon sa iyong kaisipan. Di ba may mga nagsasabi, dapat ganito siya. Kung siya ay Diyos, dapat ganito siya. Meron tayong mga ganong mga pananalita at kaisipan na gusto natin pag ikaw ay Diyos, ganun dapat ang mangyari o ganyan dapat ang iyong gawin. Diyos na nagbibigay sa akin ng kaaliwan sa gitna ng mga pinagdaraanan. O di kaya, makapagbibigay ng pagpapala para sa aking ambisyon at relasyon. Yan ang gusto mong gawin ng Diyos para sa iyo. Kulang na lang na diktahan mo siya. Ang tunay na Diyos ay higit sa iyong iniisip. Dahil siya ay banal, makapangyarihan at makatarungan, hindi maaring ihubog mo siya ayon sa iyong kaisipan. Kaibigan, kung yan ang pag-isip mo, hindi yun ayon sa pagpapahayag ng Diyos kay Moises at sa Israel, maging sa ating kapanahunan. Siya ay banal.
Siya ay ang tunay na Diyos ay napupuot sa kasalanan. Kaya hatol ang iyong maasahan. Kung yan ang iyong iniisip, kung yan ang laman ng iyong puso. Ngunit maging sa iglesia, sa mga patuloy o sa mga tinatawag na mananampalataya, sari-saring kondisyon at problema ang mga puso ng mga tao, ng mga mananampalataya sa iglesia. May mga matagal na sa iglesia, marahil tama ang iyong theology, dahil naturuan ka ng matapat na pagtuturo at maging aktibo ka sa ministeryo. Ngunit marahil malamig na ang iyong puso. Nanlamig na. Wala ka ng kasiyahan kay Kristo at marahil tahimik kang namumuhay sa kompromiso. Marahil yan ang iyong pinagdaraanan. Maging sa panahon ito, sa oras na ito. Ang iba na may pagod. Puno na ng paghihirap, marahil maraming kabiguan sa buhay, paulit-ulit bumabagsak at iniisip, siguro sawa na ang Diyos sa akin. O nadadala na ang Diyos sa akin. Wala na akong pag-asa. Paulit-ulit na lang ako nagkakasala, bumabagsak. Ano ba naman ang buhay na ito? Subalit sa halip na magtiwala sa tipan ng biyaya at katapatan ng Diyos, umaasa naman sa kanyang espiritual na pagganap. Nagiging mapagmataas dahil sa kanyang inaakalang espiritual na lakas. Iniisip na mananatili lamang ang Diyos sa akin kapag maayos ang aking kalagayang espiritual. Yan ay mga maling paniniwala, mga kapatid at kaibigan. Hindi po yan ang tamang kaisipan na itinuturo ng Panginoon, hindi lamang kay Moises at sa Israel, maging sa bawat isa sa atin. Alam natin na ang batang natututong maglakad, na paulit-ulit na nadadapa, siya ay nananatiling nakatayo dahil malakas, hindi dahil malakas siya, kundi dahil may ama siyang paulit-ulit na umaakay o umaalalay sa kanya. Ganyan ang mga ama. Nung maliliit pa yung ating mga anak, alam natin ang kahinaan nila. At ngunit pala, nakakatayo sila at nakakapagpatuloy dahil inaalalayan natin at inaakay natin paulit-ulit. Ganyan din ang Kristiyano. Tayo ay nagpapatuloy dahil inaalalayan tayo ng ating banal na Diyos sa kapangyarihan ng Espiritu. Kaya ang hamon ko ay umasa ka lamang sa biyaya at katapatan ng Diyos upang itaguyod ang iyong buhay pananampalataya. Depend solely on God's grace and faithfulness to sustain your walk of faith. Kung ang pananatili ng Diyos sa atin ay nakasalalay sa ating katapatan, sabihin ko sa inyo, matagal na tayong iniwanan ng Diyos. Yan ay totoo. Yan ang nangyari sa Israel at yan ang katotohanan maging sa bawat isa sa atin na kumikilala na tayo yung mga anak ng Diyos. Ngunit ipinapakita ng teksto na hindi bumitaw ang Diyos sa kanyang bayan dahil lamang sa kanilang kahinaan, at ito ang kagandahan ng tipan ng biyaya. This is the beauty of the covenant of grace. Ang biyaya ng Diyos ay nagpapanatili sa kanyang bayan sa kabila ng kanilang katigasan. Pinapanatili sa pamamagitan ng biyaya, hindi ng pagiging perpekto. Hindi ka maaaring maging perpekto sa mundong ito. Pwede mong pursue perfection, but not completely. Ang iyong pag-asa sa pananatili sa presensya ng Diyos ay hindi bunga ng iyong lakas, kakayahan, at maging ng iyong katapatan. Now, hindi ko sinasabing mali yun, bagamat mahalagang mga bagay ito,
kundi dahil binibiyayaan ka ng Diyos na makapagpapatuloy. Kaya ang biyaya ay humahantong sa pagtitiwala, hindi sa pagmamataas, pagyayabang. Ito ay nagbubunga ng pagpapakumbaba at pasasalamat. Yan dapat ang bunga. Dahil biniyayaan ka ng Diyos. Ang iyong pagtitiyaga ay katibayan ng iyong kaligtasan, hindi dahilan ng iyong kaligtasan. Your perseverance is the evidence of your salvation, not the reason or cause of your salvation. Dapat maging malinaw sa atin. At kaya kailangan ulit-ulitin natin ang mga salitang ito dahil ganun tayo. Mahihina, madaling makalimot. Si Moises ay namagitan para sa Israel, ngunit si Kristo ang perpekto at walang hanggang tagapamagitan. Hindi lamang siya namamanhik para sa atin, siya rin ay namatay para sa atin, nabuhay muli, at ngayon ay namamagitan para sa kanyang bayan. Yan ang ginawa ni Kristo para sa isang makasalanang katulad natin na kanyang iniligtas at naging mga anak ng Diyos. At ito rin ang paanyaya ng biyaya para sa isang makasalanang hindi pa lumalapit sa Panginoong Hesus. Humingi ng pagpapatawad ng kanyang kasalanan at nanampalataya sa krus na siyang nabayubay sa krus ng Kalbaryo. Ang sabi ni Richard Sibbes, there is more mercy in Christ than sin in us. Ang hangarin ni Richard Sibbes ay patuloy niyang hinihikayat ang mga mahihinang mananampalataya na ang biyaya ay mas nakakahihigit kaysa mga kabiguan mo. Kung meron kang mga kabiguan sa buhay, kung meron kang pagkadapa sa iyong paglakad, ito yung pag-asa na makapagpapatuloy ka dahil ang biyaya ng Diyos ay sapat sa iyo dahil ikaw inaalalayan ng Diyos. Hindi magiging sayang ang tunay na gawa ng biyaya sa buhay ng kanyang bayan. Salamat sa Panginoon dahil kung ang kaligtasan ay nakasalalay sa tibay ng tao, wala ni isang makatatagal. Papuri sa Panginoon dahil sa kanyang biyaya sa atin. Si Thomas Watson, sa kanyang libro o aklat, A Body of Divinity, may ganitong sinabi, bagaman maraming pagkadapa ang Kristiyano, siya'y iniingatan ng kapangyarihan ng Diyos upang hindi tuluyang mahulog at mapahamak. Ito ay pagtuturo sa atin ng doktrina ng pagtitiyaga ng mga banal. The doctrine of the perseverance of the saints. Ngunit hindi lamang humiling si Moises na manatili ang Diyos sa kanila. May mas malalim siyang pakiusap. At yan ang magdadala sa atin sa ating ikalawang punto. Ang ikalawang punto natin ay ang biyaya ng Diyos ang nagtitiyak hanggang wakas. God's grace secures to the very end. Sa patuloy na panalangin ni Moises sa talata 9, ganito uli ang sinabi niya, ipatawad mo ang aming kasalanan at mga kasalanan at tanggapin mo kami bilang iyong mana. Ipinapahayag ni Moises na ang pag-asa ng Israel ay nakasalalay sa kanilang pagiging pag-aari ng Diyos. Inangkin sila ng Diyos, tinubos sila ng Diyos, o inilikas sila ng Diyos mula sa Ehipto upang maging kanyang bayan. Ito ang puso ng tipan. This is the heart of the covenant. Hindi lamang pagpapala, tulong o proteksyon, kundi ang Diyos mismo ang umangkin sa kanyang bayan. Hindi naman natin sinasabi ng hindi naman kayo magagaling, mabubuti o malaki o makapangyarihang bayan. Sa katunayan, wala kayong, sa ating salita, wala naman kayong ibinatbat. Ang wika ng tipan ay nagpapahayag ng pag-aari, pag-iingat, at pakikipag-ugnayan
at katiyakan ng pananatili. And that is amazing. Diba? Kamanghamanghang katotohanan ang mga bagay na yan. Kaya ang natututunan natin na ang mga buong biyayang inangkin ng Diyos bilang kanyang bayan ay kanyang tapat na tinitiyak at iniingatan. Those whom God graciously claims as His own, He secures and assures. Ang tao ay hindi nilikha para sa sarili, o di kaya para sa mundo, o para sa kasalanan, kundi upang maging pag-aari ng Diyos. Yun yung dahilan ng paglikha ng tao para sa Diyos. Ang sangkatauhan ay nilikha upang mapabilang sa Diyos, ngunit sa halip na manatiling nakaugat sa Kanya, ipinagpalit nila ang katotohanan ng Diyos sa kasinungalingan. Yan ang sabi ni Pablo sa Roma 1, talata 20. Inaangkin ng mundo ang puso ng tao, ng makasalanang tao. Ngayon, maraming tao ang kanilang pagkakakilanlan o kung sino sila ay nasa karera, relasyon, tagumpay, ministeryo, o di kaya ang pagsangayon at pabor ng tao. Maraming ganun pa rin ang namumuhay sa kanilang mga pagkatao, sa kanilang pagkakakilanlan, sa mga bagay na iyon. Hindi ko rin sinasabing mali o masama ang mga bagay na iyon. Ngunit kung iyon ang iyong pagkakakilanlan, ay nagkakamali ka. Ang resulta ay kaya madaling matakot, madaling mawasak, at madaling mawala ang direksyon. Bakit? Dahil nasa iba nakasalalay ang kanilang katiyakan sa halip na sa Diyos. May mga Kristiyano na ligtas nga kay Kristo, ngunit ang emosyon ay pag-aari rin ng mundo. Nabibighani sa kagandahan ng mundo, hindi sa kagandahan ni Kristo. Kaya nahuhulog tayo sa patibong ng mundo. Diba, may sinasabi tayo, lahat ng ipinangako ng mundong ito, hindi niya natupad. At hindi niya maaaring matupad. At paulit-ulit nating babanggitin yan dahil yan ay isang panganib. Kaya ang panganib sa mga kabataan, kompromisong relasyon ay di para sa Kristiyano. Ang iba ay kapag nawala ng tagumpay, nasaktan o bumagsak, parang nawala na rin ng pagkatao. Parang wala nang saysay ang buhay. Bakit uli? Sapagkat may ibang bagay na naging pagkakakilanlan o nagpapaliwanag kung sino sila. Ito yung tinatawag nating true identity crisis para sa isang Kristiyano. Unawain mo na ang biyaya ang nagtitiyak na ang kanyang bayan ay maging kanyang pag-aari hanggang wakas. Yan ang pangako ng Diyos, ng Panginoon sa Israel. Kaya yan din mismo ang alamin mo, yan din mismo ang kailangang isipin mo, at yan din mismo ang laman ng panalangin ni Moises sa kanyang patuloy na pagsusumamo sa Diyos sa kabila ng pagkahulog ng Israel. Parang isang mamahaling bagay, siguro may mga mamahalin tayong bagay, ang bawat isa sa atin, tulad ng isang alahas na purong ginto. Hindi mo yan basta pinababayaan. Iniingatan mo, tinatago mo. Mas lalo ang bayan ng Diyos. Iniingatan yan ng Diyos. Bakit? Dahil tinubos yan mismo ng dugo ng kanyang anak. Jesu Kristo sa krus ng Kalbaryo. Kaya ang hamon ko ay hayaan mong ang iyong katiyakan at kapanatagan ay nakasalalay kung sino ka kay Kristo lamang. Let your security and assurance rest upon who you are in Christ. That is the most important truth that you need to learn
and behold as a child of God. Ang katiyakan at kapanatagan ng mananampalataya ay nakasalalay sa ganap na gawa ni Hesus Kristo. Inangkin, ang salita ng Panginoon ay binili ng Diyos ang kanyang bayan dahil sa dugo ni Kristo. Kaya sa Ebanghelyo, si Kristo ay hindi lamang nagligtas ng tao mula sa kapahamakan sa impyerno. Tinubos niya ang isang bayan upang maging kanya magpakailanman. Itinangin niya ang kanyang bayan, ang iglesia, at patuloy na namamagitan at tinitiyak ang ating pagtanggap sa harapan ng Diyos, maging sa ating pag-iingat hanggang sa buhay na walang hanggan. Kaya sinabi ni John Calvin, we are not our own. Hindi tayo sa ating mga sarili dahil tinubos tayo ni Kristo. Ang ating buhay ay sa Kanya. Mamuhay para sa Kanya, para sa Kanyang kaluwalhatian. Pagdating sa talatang 8, balikan natin, sa pagsamba ni Moises, napansin natin sa kanyang pagsamba, siya'y nanalangin. Pansinin ang laman ng kanyang pananalangin. Ang mga laman ng kanyang panalangin, yung ay dati niyang ipinanalangin niya. Kaya may nagsasabi raw yung mga ibang commentators na, ano ba itong mga panalangin ni Moises? Paulit-ulit na lamang. Anong saysay? Anong halaga? Ipinanalangin ni Moises na ang mga ipinangako na ng Diyos sa Israel ay kanyang gagawin sa kanyang bayan. Hiniling niya na patawarin ito at samahan ito sa kanilang paglalakbay. Tila pa ulit-ulit. Bakit ganito ang pananalangin ni Moises? Dahil inangkin niya ang mga pangako ng Diyos at gayon din ang inihayag na karakter at pagkatao ng Diyos bilang batayan ng kanyang pananalangin. Moses prayed what God promised and as well as according to the character of God. Yan ang mapapansin niyo sa pananalangin ni Moises. Kaya tila paulit-ulit yung kanyang pananalangin na ano ba yan? Di ba matatapos? Wala na ba siyang ibang dapat ipanalangin? Paulit-ulit, yan ang laman. Ngunit inilagay niya ang kanilang panalangin at hiningi niya ito dahil sa karakter ng Diyos. Promises are reasons for us to pray. God's promises are reasons for us to pray. Itinuturo sa atin na manalangin tayo sa ganitong paraan, hindi sa kabila ng mga pangako ng Diyos, kundi dahil sa kanila. Dahil sa Ebanghelyo, ang pananalangin ay kaaliwan sa panahon ng pagsubok para sa mananampalataya. Dahil ang pagdurusa ay hindi tanda ng pagtalikod ng Diyos. Nagdurusa ka ba ngayon? Dumaraan ka ba sa ganong yugto sa iyong buhay? Kung ikay mananampalataya, hindi yan tanda ng pagtalikod sa Diyos. Ang disiplina ay hindi paghatol at ang kahinaan ay hindi pagtanggi. Tandaan mo yan kung ikaw ay tunay na anak ng Diyos. Yan ang pagpapala ng Diyos dahil sa Ebanghelyo. Kaya kung nasa panganib ka ng pagkompromiso, manalangin ka upang humingi ng biyayang huwag kang mahulog sa pagkakasala. Ang pananalangin ay kaaliwan dahil si Kristo ay namamagitan para sa atin. Madalas manghina ang Kristiyano dahil tila mahina ang ating mga panalangin. Minsan magulo ang ating mga isip. Ngunit ang ating katiyakan ay hindi nakasalalay sa pagiging perpekto ng ating mga pananalangin, kundi sa kasakdalan ni Kristo lamang. Ilagay natin ang mga katotohanan na yan sa ating mga puso. Anuman ang ating pinagdaraanan, may mga mabuting layunin ang Diyos. Hindi lamang para sa iyo, sa iyong mga kapatiran, higit sa lahat para sa kaluwalhatian ng kanyang pangalan. May sinabi si C.H. Spurgeon, at ganito ang kanyang sinabi,
I have learned to kiss the waves that throws me against the rock of ages. Iniisip ko, ano ibig sabihin ni Spurgeon? I have learned to kiss the wave that throws me against the rock of ages. Ang sinasabi lang ni Spurgeon, natututunan kong pasalamatan maging ang mga paghihirap na nagtulak sa akin upang lalong kumapit kay Kristo bilang tanging kanlungan at pag-asa. Yan lang ang ibig sabihin ni Spurgeon. Bakit? Dahil ang kanyang kumpiyansa ay nakasalalay hindi sa sirkumstansya, kundi sa pagiging pag-aari ng Diyos. Nawa matutunan natin yan. Sa mga kahirapan, sa mga unos ng buhay, mga pagsubok, kung tunay kang inangkin ng Diyos, tiyak mong maasahan ang iyong Diyos na iyong inaangkin. Ikaw kapatid, saan ka umaasa sa sirkumstansya mo ngayon? Ito ba'y sa katotohanan na ikaw kay Kristo? Nawa unawain mo at seryosohin mo ang iyong katiyakan bilang kay Kristo. Ang pag-asa ng Kristiyano ay hindi nasa kanyang kakayahang manatiling tapat sa Diyos, kundi nasa katapatan ng Diyos na hindi bumibitaw sa kanyang tipan. Napakagandang pag-asa at katatagan sa ating patuloy na paglakad tulad ng Israel hanggang muli nating makapiling ang ating Diyos na ating Panginoon at tagapagligtas. Yan ang diwa ng ating huling himno, o pinagpalang katiyakan, o blessed assurance, o pinagpalang katiyakan, tunay sa akin ang Panginoon, tagapagmanang anak ng Diyos, ng dugo niyang kanyang tinubos. Yan nawa ang maging ating kaisipan at pananalangin at katiyakan sa ating pag-awit ng himnong o pinagpalang katiyakan. Magbukas po tayo sa panalangin. Salamat dakilang Diyos sa inyong katapatan, sa inyong biyaya, sa inyong iglesia, sa bawat isa sa amin. Salamat sa pagsama niyo sa aming munting seryeng ito. Kinikilala namin na merong Diyos na sumasama sa mga makasalanan, katulad ng Israel sa nakalipas at maging sa bawat anak nyo sa aming kapanahunan. At tunay, Panginoon, na aming pagpapatuloy at pagtatapos ng aming lakad bilang inyong bayan, bilang inyong inangkin na bayan, ay dahil kayo ang mapagbiyayang Diyos. At ito ay hindi sa aming lakas, talino, kakayahan, o aming mga mabubuting gawa na sa aming paglilingkod sa inyo. Ang lahat ng aming mga mabuting ginagawa ay bunga ng aming pag-ibig dahil kayo ay umibig na nauna sa amin. At dahil kami ay inibig nyo, marapat po lamang naming gamitin ang aming mga buhay upang maglingkod sa inyo, magpatotoo sa inyo, para sa inyo, at mamuhay ayon sa inyong kalooban. Kaya salamat sa mga katotohanan na aming natutunan. Nawa kung anuman ang aming mga pinagdaraanan maging sa yugtong ito ng aming mga buhay. Nawa o Diyos, meron kaming katiyakan dahil ang aming pagpapatuloy na nakasalalay sa inyo. Kayo ang nagtitiyak, kayo ang nag-iingat maging sa inyong mga banal. Salamat sa biyayang ito dahil ito'y bunga ng ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo nung siya'y namatay para sa mga hindi karapat-dapat katulad namin. At kung meron mang isa o ilan sa aming kalagitnaan na hindi pa kumikilala sa Panginoong Hesus, hinihiling namin, Panginoon, na gamitin niyo ang salita upang hamunin ang kanilang mga puso't isipan na tumalikod sa kanilang kasalanan at manampalataya sa Panginoong Hesus lamang para sa kanilang katubusan at kaligtasan. Tunay nawa na kayo ang nabigyan namin ng kapurihan at meron kaming kapakinabangan dahil sa katapatan na inyong salita.
Itong aming panalangin at hiling sa pangalan lamang ng aming Panginoon Hesus. Amen.